continue sa atong theme, encouragement for our journey of faith. Nagahatag yun ka natong encouragement. Timing yun sa bulan diin. Nagkatubang taog mga kahadlok, kabalaka, mga challenges, physical and political sa atong nasod o sa ato pong karong kahimtang sige gihapon og linog. Ihatagan kita og paglaom mga dasig. Last Sunday kita nakapaminaw unsa gyud ang kusog, strength in times of hardship. Naagi kusog nga ihatag ang Ginoo. And we can earn that strength through waiting on Him. Muna ninintak na, padayon kita to encourage us again sa pagkinabuhi karon panahon na labi na we are in fear, kaning kahadlok gyud tagaan nato higayon ang pulong sa Ginoo nga mo strengthen, mo empower, mo encourage no sab kanato. Uluhan nining takna winning against fear, pagdaog sa mga kahadlok. Atong text Isaiah 41:10, ingon diha, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Ang kahadlok, dili yun malikayan. Tananta mo experience sa gidug kahadlok. Ang uban mo ingon nga ang kahadlok, ang iyahang acronym, false evidence appearing real. Itawag na siya nga exaggeration mentality, o sa ginapadako nato nga papagani na hitabo, perti na natong kahadlok balaka. Napoy isa, forget everything and run. Kini nga mentality gitawag ni siya nga avoidance, mulikay gyud kahadlok, mudagan. Pero dili ginamao ang tubag sa mga kahadlok. Real gyud ang kahadlok, apan ang atong bantayan is dangerous kini. Delikado kini sa atong kinabuhi. Kung ang atong response sa kahadlok dili maayo. Ang kahadlok dangerous ni kay una makaparalyze sa atong faith. Mukos siya og doubt, pagduha-duha sa mga promesa sa Ginoo. Og mo prevent kanato, pugnan ta niya nga mo step out in faith. Paralyzed ta, pugnan ta, ma-stuck ta diha nga ma-distract, mapugnan na noon ang katuyuan sa Ginoo nga ipabuhat kanato dinhi sa kalibutan. Mo nang ang faith magparalyze kanato. Ikaduha, ang faith pod mo distort sa karakter sa Ginoo. Iyahang tuison ang karakter sa Ginoo nga usahay mag-question na ta sa iyahang kamaayo o sa iyahang faithfulness. Sama sa mga Israelites, magbagut-but yun, taliwala sa mga milagro nga gipadayag sa Ginoo sa ilaha. Doubt na sila nga gidala bata sa Ginoo dinhi para lang gyud mamatay. Distorts God's character ang kahadlok. And also fear steals peace and joy. Mahadlok kani ka mo ay mong kalipay, balaka ta, anxiety, restlessness, even spiritual burnout. Mahitabo kini. And also lastly, it causes disobedience. Paingon gyud kanato nga di ta mutuman sa Ginoo. Sama kang Saul, fear niya nga ang mga tao unsay ikasulti, mo nang di na siya kabuhat unsay pabuhat sa Ginoo sa iyaha. Og nagdisobey na siya nga siya mismo ang naghimo sa halad, instead nga si Samuel gudon ta maghimo ato. Mo nang danger sa kahadlok. Mo nang ninintak na gitagaan ta ani nga verse Isaiah 41:10, for us to fight, pakig-away gyud nga magmadaogon kita, be victorious niini sa mga butang nga nagkahitabo karong panahon na kini nga verse mag-remind ka nato sa promises sa Ginoo. Mo nang una, this text will reminds us of God's presence. Magpahinumdum ka nato sa presensya sa Ginoo. Ingon siya diha, balik ko nato ang atong text. So do not fear, for I am with you. I am with you. Ako anaa diha kaninyo. God is with us. Naa siya kanato. Ang presensya sa Ginoo dako kay kahimuan sa atong mga kahadlok. Tungod kay una, it will eliminate fear. Maka-remove na sa atong mga kahadlok ang assurance sa iyahang presence maoy alkontra sa atong mga kahadlok. Pag sure gyud ta nga naa siya, murag mauwa atong kahadlok. Kini nga text nagsulti gyud si Isaiah speaking to the people of Judah kay naagid sila kahadlok tungod kay they were surrounded by Assyrians army. Titing daghana mo nang hadlok kay sila. Mo nang gihatag ni sa Ginoo sa ilaha. Ang presensya sa Ginoo gisaad gyud niya kanunay sa tibuok gyud kasulatan. Demonstrated throughout the scripture. Nagsugod na sa Old Testament. Nagpromise gid kang Abraham sa Genesis 26:24. Magauban ko sa inyo ha. Ni promise mo kang Moses, I will be with you, Moses, sa inyong paglakaw paingon sa promised land. And familiar kayo kining kang Joshua. Diha sa Joshua 1:9 ingon diha, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you
wherever you go. Ang Ginoo gyud magauban kaninyo bisag asa mo muadto. Mo nang si Joshua mawala gyud ang iyahang kahadlok tungod ani nga assurance nga enough na sa iyaha nga he is walking with God. Nakig-uban ng Ginoo kaniya. Daghan kaayog verse sa Old Testament o sa New Testament unsay mga verses nga atong makita diha. Kanang sa Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Dili tagid mo biyaan og di tagid mo pasagdan. Mao gid na promise sa Ginoo. Og sa Matthew 28 ang challenge niya sa mga disciples nga go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the ages. Mag-uban gid siya kanato hangtod gayud sa kahangturan. Mo nang kung naa kanato ang Ginoo mawawagi ng atong kahadlok. Kanang assured ka of His presence, murag mawala-wala gid ang kabalaka sa atong kinabuhi. Fear diminishes when we focus on God's presence rather than focusing on our problems. Mawala-wala gyud ang kahadlok kung mo-focus ta ngadto sa Ginoo o dili ta mo focus sa atong mga problema. Ingon pa si Max Lucado no sa iyang famous nga book in siya, fear may fill our world but it doesn't have to fill our hearts. Mo nang the Lord's witness with us, dako kaayo kahimuan tungod kay committed yun siya to be with us until end. Not conditional on our performance, it is secured by His nature. Mo nang ang presensya sa Ginoo maka-eliminate, makawala sa fear. And also, ang presensya sa Ginoo enhances courage, makapahatag ka natog kaisog in difficult times. Ang presensya sa Ginoo nakahatag yun og kadasig og kaisog kang Joshua, kang Gideon. Si Gideon talawan na nga tao, pero tungod na sa presensya sa Ginoo nga gi-assure siya nga ako magkauban yun kanimo, ting isog kaniya. Si Paul, ang presensya sa Ginoo kanunay iya gid nang giniklaim amoy naghatag kaniya boldness and courage nga muhimo gyud sa mga imposible og mga lisod taliwala sa persecution nga iyang nasinati. Muna nga presensya sa Ginoo is the source of courage sa atong kinabuhi. Sama ra kana sa atong mga anak. Ang mga anak assured kay na sila kung naa ang iyang papa, di gid na mahadlok, nabitaw si papa. Mapud na sa atong kinabuhi ang presensya sa Ginoo, mag-assure gid kanato nga makahatag kanato og isog. Isog gyud ang bata basta na ang papa kinay gisaligan. Mao nang isa diha nga atong saligan is Romans 8:1. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Ang Ginoo dapig nato kinsa may atong kahadlukan. Mao nang nindot kaayo nga saligan. Courage is not absence of fear, but moving forward in spite of fear, knowing that God is with us. God is walking with us. Mo nang nindot kaayo. Tinuod na naagid tay kahadlok, but when we remember nga ang Ginoo nakig-uban gid nato, ang fear loses its grip. Wa na siya'y kusog nga mupugong kanat. Mo nang God's presence enhances courage, and lastly, God's presence enriches peace and comfort. Pag naagyod ang presensya sa Ginoo, naagyoy kalinaw o komportable kita. Sa mga Israelites, kining pillar of cloud o ang pillar of fire by night, maogi nagkahatag kanila kusog nga sila komportable nga moadto gid sa promised land. Ingon diha, by the day the Lord went ahead of them in the pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Komportable sila at peace sila kay naagyod ang simbolo nga ang Ginoo nag-uban sa ilaha. Ang pillar of clouds kung adlaw, pillar of fire kung gabi. Rest assured sila nga naa ang Ginoo diha kanila. Muna ang God's presence maghatag kinatog comfort, knowing that He is near. Dili gid ta angay mahadlok. Kining footprints in the sun, song nga footprints in the sun. Reklamo na ang kadtong nagkanta siya. Ingon ka, nagpromise ka nga in hard times, in difficult times, makig-uban gyapon ka kanako. Nganong ako naman lang, nganong isa naman lang na ka footprint diha. Asa naman ang imuha? Ingon ang Ginoo, kanang isa ka footprint diha di na imuha ako ana. Katong naglisod na gid ka gikarga ta naka, ngunang ako na. Makahatag ka natog peace and comfort, knowing dili gyud mawala ang Ginoo. Dili kita nabiyaan. When times nga murag silent ang Ginoo, naara gid na siya sa kilid. Duol kaayo di na nimo kinahanglan mo syagit ka sa pagampo sa imong thought lang. Naara na siya sa imong kilid. Naara na siya gyud diha kanimo. Ang problema lang is to sense His nearness.
to sense His presence. Usahay di kita ka matikod sa niini sa Ginoo kay sa busy kayo, distracted by many things. Daghang kay tagi kabisihan sa kinabuhi. Nga kung atong tanawon di nato ma-sense ang presensya sa Ginoo. Mo nang we must cultivate awareness daily through spending time alone with God. Mao nay makakultivate gyud sa atong awareness nga He is always near kanato. Ang Ginoo bisag asa man gyud, pero ang pag-sense ang presence nga may mohatag kanatog assurance, mao nay lisod. Mao nang spend more time, no, cultivate His presence. Mao na ang una. God's presence mao gyud makahatag kanat kusog. Mao nang first to remember about this text, remember God's presence kay mao nay makalkontra sa mga kahadlok. Ikaduha, remind us of God's personality. Kini nga text naghatag kanatog reminder ang personalidad sa Ginoo. Ingon diha sa atong text, so do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. Do not be discouraged for I am your God. Mo ni karon na ikaduha nga pulong nga atong timan-an nga dili ta mahadlok tungod sa iyahang mga unique qualities and attributes. Muna pag-ingon, what makes God God? Unsa gyud ang Ginoo? Diha nimo gyud makita sa iyahang mga qualities o sa iyahang mga attributes. Unsa ang Ginoo? He is in control. It means tan-awa ang iyang sovereignty. Mo nang sa panahon sa mga kahadlok, this text will remind us about the sovereignty of God. Ang iyang pagka-sovereign, labaw gid ang Ginoo. He is a supreme being. Absolute authority naa sa iyaha. Complete control over everything. Siya gid nay complete control. Mo nang timan-an nato sa mga panahon sa mga kahadlok, remember who is in control. Bisag unsa na kadako nga problema, bisag unsa na kadako nga storm, control niya ang mga storms of life. He can stop it anytime. Pwede niya paundangon. He is the ruler. Nothing outside His knowledge and will or permission. Mo nang we must remember His sovereignty. Pag ingon diha, I am your God, dako kay na nga pulong. Tungod kay nagusgot siya, kining litok diha sa Exodus 3:14, God said to Moses, I am who I am. Pagpangutana ni Moses, Ginoo, kung mangutana sila kinsa ka, sa imong ngalan, mo ni ingon sa Ginoo, I am who I am. Dako kay na nga pulong. Diha ang pulong gyud nga Ginoo gikan. YHWH. Wala may bawel sa una. Sa Hebrew nga word. Mo nang tan-aw nato ng I am who I am. He is the great I am. But pasabot supreme siya. Mo na paingog, I am, naatanan sa iyaha. All. He is all-knowing, ever-present, all power no sa atong kinabuhi. Mo nang paingog, I am, dakhan kay na nga pulong. I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection and life. I am the door. I am the good shepherd. I am the Alpha and Omega. Mo na ingon siya sa John 8:58, before Abraham, I am. Wala siya ingon nga, before Abraham, I was. Yun siya, before Abraham, ako na. Dili kay before Abraham na anak ko. Because He is the Alpha and the Omega. Bisag wala pa ang first and last. Wala pa'y sinugdanan, wala'y katapusan na ang Ginoo. Kay siya ang tagiya sa time. Siya ang control. Siya ang nagbugna sa time. Mo nang atong tanaon. Sa mga panahon ni Job, sa dihang katong grabe na kayo ang iyahang struggle, sa iyahang sakit, murag na ginahinay na siya kunhod sa iyang tuo. Sugod na siya reklamo. Unsay tubag sa Ginoo? Mo ni ang tubag sa Ginoo sa iyaha. Job 38:4, where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Kini sa Ginoo, Job, ni abaka, asa man ka sa pag-layout nako sa foundation sa kalibutan? Tell me kung kasabot ka. So remind sa Ginoo si Job, unsa kagamhanan, unsa kadako, unsa ang Ginoo nga angay natong saligan. Mo nang it reminds us. Matag kahadlok nato, reminds us that He is the great I am. I am the Alpha and the Omega. Ako kay na nga pulong. Mo nang ingon din siya, Psalm 46:10, be still and know that I am God. Ilharag yun ko. Mo nang it reminds us kung kinsa gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang God is sovereign, naata sa grabe kay nga kahadlok trial sa kinabuhi, the sovereignty of God mo'y atong pilo, muna atong higdaanan no unlan kita makarelax gyud diha kaniya because He is in control. And also ato ginang saligan kay ingon siya, I am your God. It means whose we are. Remember that. I am your God. Di kay kusgan ko moingon ka, Lord, you are my God. Ang nindot kaayo kanang moingon siya, you are mine. Ako kay na nga atong kasaligan whose we are, ang stability sa atong pagtuo naagyod sa kinaiyahan sa Ginoo. Kinsa siya? Kinsa ang Ginoo? Dako kay siya sa atong kinabuhi. Mo nang the size of our fear is nothing compare to the size of our God. Gamay ra kay na ang atong kadlok kaysa kadako sa Ginoo. And also ang iyahang character. We talk about personality of God. Ang dako kaayo nga atong tanawon is ang iyahang kinaiya. Sa kadaghan sa iyang kinaiya,
ang nindot kayo nga dinato si Piato ng iyahang gugma. He is a loving and gracious God. Muna atong timanan. Muna kini nga text nag-remind us of God's personality. Unsa ang iyang character is a loving and gracious God. When we worry, kung kita nahadlok ug nabalaka, it dishonors the personality of God. Nag-dishonor ta sa iyang personality tungod kay ang Ginoo gayud loving and gracious. Ingon sa usa ka kanta, God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. And when we cannot trace His hand, we must trust His heart. So di ta kasabot sa plano sa Ginoo, pero remember nga, too good siya nga mahimong unkind, too wise siya nga magkamali. Pag di na ganita kasabot, saligan nato ang iyang kasing-kasing. Trust His heart. Remember His death on the cross for us. Munay dako nga demonstration of God's love. And ang kini nga text reminds us unsa kadako iyang gugma ingon diha sa Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Everlasting love padayag sa Ginoo. Last, it reminds us of God's power. Sa last nga part sa atong text, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang kamot sa Ginoo nagrepresent sa iyang power, authority. No? Ang kamot sa Ginoo mo nay gahom. Mo nang ang kamot sa Ginoo ingon diha mag-strengthen ka nato, mag-sustain ka nato. 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. His power is perfect, kay kana perfect siya sa ato mga weaknesses. Mo nang ang weaknesses nato, mga kaluyahon, kung asa ta limitado, mas diha makita ang power sa Ginoo. Kay sufficiente siya, perfect siya sa atong mga weaknesses. Ang fear mo ingon, I cannot, but God's promise says, I will. Ang strength yun sa Ginoo, may maghatag ka natusog. Si David, when standing against Goliath, siya makig-away in the strength of the Lord. Bata, dako kayong higante ang kalaban, asa iyang kusog, di nakatarog, bisan pag iyang pintik, mangalot lang si Goliath ana. Pero God's strength ang gigamit ni David. Munang His strength is perfect in weakness, nag-display ang strength sa Ginoo sa bata, kay weak pilde ang higante. Munang God's power. It reminds us of God's power. He will give us strength. Muna ingon diha nga diha sa atong weakness mag-glorify siya. Ang iyang strength makita gayud sa atong kinabuhi. And also God's power secures us. Ingon diha sa atong text nga I will strengthen you and will help you. I-secure ta nga dili ta madaot. Ang protection sa Ginoo naa kanunay kanato. Protection from evil. Muna ingon diha sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Siya gyud ang atong help panahon sa mga kahadlok, mga kalisod sa kinabuhi. God's protection niya kanato. Mo nang exact yun nga magpareha nga text, the whole 23rd Psalm. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Even though I walk through the valley and the shadow of death, I fear no evil, for He is with me. Mo nang nindot kay masecure kita. He is the good shepherd. Kung naa sa atong kinabuhi, ang protection sa Ginoo naagyod tungod kay secure ta. Mo na ingon diha sa John 10:28, no one can snatch them away from me. Wala gi makasnatch kanila sa akong mga kamot. Tungod kay gigunitan ta sa Ginoo. Dili kita ang naggunit, ang Ginoo naggunit kanat. Na under ta sa iyang protection. Makita nato ang kamot sa Ginoo nga nag-divide sa Red Sea sa diyang ang mga Israelites hopeless na nga natrap na sila o guwan na sila kadtuan na ang kalaban. Gigukod sila, gibuak sa Ginoo pinaagi sa staff ni Moses. Mo nang God's hand divided the Red Sea. God's hand protected Daniel. Gitakuman ang mga baba sa leon para di kapaak kang Daniel. God's hand giana ang storm sa Mark 4:39. Ipaundang ang balod, mao kana ang kamot sa Ginoo. O nang salig kita sa kamot sa Ginoo nga mo help kanato tungod kay siya gyud naggunit kanato. And also God's power will bring us success. Ingon diya sa last nga part sa text, I will uphold you with my righteous right hand. Sa lain ng mga version sa ESV, I will uphold you with my victorious right hand. Munang when God upholds us, kung gi-uphold ta sa Ginoo, ingon diha sa Psalm 63:8, my soul clings to you, your right hand upholds me. Agak ta sa Ginoo, gi-uphold ta sa Ginoo, gi-secure ta niya ug paingon ta ngadto sa kadaugan. Muna ingon diha, when God upholds us, we stand in victory. Magmadaogon kita, victorious right hand sure kanato nga magmadaogon kita sa atong mga trials, adversities ug mga kahadlok. Kini nga nindot kay nga verse nga dinato kalimtan, Romans 8:37. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us.
magmudaogon kita, we are more than conquerors. Ang kamot sa Ginoo maghatag deliverance and freedom. Ang kamot sa Ginoo i-free ta from the bondage of fear, of doubts, unsa diha nga makasakit, even oppression and sin, makahatag kanatog deliverance. His power will break limitation, turning impossibilities to possibilities, ug move kanato ngadto sa kadaugan bisan pag ang mga butang sa atong kinabuhi murag it seems hopeless. Tungod kay He will provide miraculous solution. Mao na ang kamot sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo nag-symbolize gid og power, authority. Mao kini ang kinatibukan sa mensahe sa Ginoo nining na mo nang in times of fear karon panahon na niata sa kahadlok yun. But remember nining nga promise sa Ginoo. Remember the I am. I am with you. I am your God. Remember the I will. I will strengthen you. I will help you and will uphold you. That is sovereignty and grace. We have to live in confidence and courage that we are held by God's victorious hand. As we walk in His presence, rely on His strength and celebrate His victory, we become beacons of hope in a world that desperately needs the light of the Lord Jesus Christ. Let us pray.